May nagtanong sa akin, "Good evening po, Boss Ray. Tanong ko lang po kung paano po yun. Kasi po, nasira po yung SIM card ko, pati phone ko. Ikakasuhan po ba kaya nila ako?" Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ng aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Unang-una po, no, kasi ang SIM card, pagka naman po nasira yan, po pwede naman po pumunta kayo dun sa tawag dito, dun sa network po ninyo, no? For example po, yung network po ninyo is Globe, Smart, dito, o kung ano man po, puntahan nyo lang po sila, no? Tapos mag-request kayo na mabigyan kayo ng panibagong SIM card. Yun lang naman po ang ang sagot doon. Ngayon po, doon po sa nasirang telepono, well, kailangan po siguro bumili kayo ng panibagong telepono, tapos i-download nyo lang po ulit, no, yung OLA. Kasi ang alam ko po kasi ngayon, pagbabayad kayo, gagamitin nyo po yung pinaka-apps pa rin nila para kayo ay makapagbayad. So kailangan nyo po siyang i-download. So yun lang naman po yung paraan para po kayo ay makapagbayad sa kanila. So una pong gawin po ninyo, pumunta po kayo kung ano yung service provider po ninyo, tapos i-request nyo po na makahingi kayo ulit ng panibagong SIM card. Siguro po there's a certain fee lang na kailangan nyo siyang bayaran, no? Tapos bibigyan na ho kayo ng panibagong SIM card. Now, dun po sa telepono, well, kailangan nyo po talagang, it's either pagawain telepono nyo or bilhin yung telepono nyo, o kung baka mamaya kasi may gamit na kayong bagong telepono ngayon, no? Kasi nakapag-comment nga ho kayo dun sa aking YouTube channel. So saksak nyo po dun ngayon yung SIM card nyo, no? Tapos i-download nyo po ulit yung inyong OLA na nahiraman para po makapagbayad kayo. Kasi ang alam ko po, no, ulitin ko, is kailangan po dun sa app mismo, yun mismo ang magti-trigger ng pagbabayad po ninyo, kasi alam ko nandun yung inyong lifetime ID no, para po kayo makapagbayad. Now, dun sa katanungan ninyo kung makakasuhan kayo kung nasira yung SIM card tsaka yung telepono, hindi po. Okay? Makakasuhan lang po tayo, no, kung hindi po tayo talaga nakabayad pa ng matagal. For example po, no, in-exhaust na po nung lending, financing, banko, or even OLAS, no, yung lahat ng effort para po kayo ay masingil. Tapos nagawa na ho na lahat, na nakapagpadala na ng demand letter, no, excuse me po, everything po, no. So meron ho naman silang kumbaga may right sila, may karapatan na magdemanda naman po talaga, pero small claims. Okay? Ang small claims po is a civil case. Okay? Ano po yan? Mediation lang po yan, no? Saglit lang yan. Pag nag-file sila, okay, bibigyan kayo ng notice, tapos po pupunta kayo, syempre lahat po ng ebidensya niya papakitaan, tapos mag-uusap kayo doon kung ano po mapagkasunduan nyo, yun po ang ipapatupad ni judge. Ngayon kung wala po kayo naging kasunduan, well, si judge po ang magdi-decide. Okay, ganun lang naman po sa small claim. So kung kinakatakot nyo po na makakasuhan kayo nung sinasabi nilang pananakot nila na estafa, yung 315, Article 315, o kung ano-ano pa na yan, or yung RA 8484, wala akong katotohanan yun, no? Kasi po ang usaping utang po na hindi pa po nakakabayad, no, lang po yan, civil case. Okay, ngayon po kung yan isinamahan nyo po ng panlilindang, panluloko para po kayo makahiram, now meron na ho silang karapatan at meron silang karapatan na kayo sampahan ng kasong estafa. Ngayon, mahirap po kasing patunayan yon, medyo may kahirapan, no, kasi nga lalo kung online. Okay, kagaya ho ng mga abusadong online lending apps, hindi naman ho naggagawa ng yan, hindi nagkakandak ng credit investigation yan, walang verification. So paano nila patutunayan na niloko kayo at niloko nyo sila o nilinlang nyo sila? Di ba? Yan ho, mahirap kasi sa kanila. Shortcut nila, no? Pinaigsi nila talaga masyado yung proseso ng pagpapautang.
Okay, so ang ano ko sa inyo, ang payo ko na lang ho sa inyo, no, yun nga ho, pumunta kayo dun sa ano nyo, sa network provider po ninyo, papalitan nyo yung SIM card nyo, tapos isaksak nyo po sa cellphone na ginagamit nyo po ngayon. Okay, tapos po i-download nyo ulit yung ano, yung OLA para po mabayaran nyo. Ngayon, pag nabayaran nyo na, you have the right naman na po na tanggalin na yung ano, yung kumbaga excuse me po, i-delete na yung ano, yung apps, no? Para po ano, matigil, kasi ang payo ko lagi sa inyo, no, is pagka kayo nakahiram diyan, bayaran nyo. Pag-ipunan nyo, bayaran nyo. Kung wari lumagpas kayo sa ano, sa due date, pag-ipunan, tsaka nyo bayaran. Ngayon, kung parating pa lang yung due date at may kakayanan naman kayong bayaran, bayaran nyo na lang po. Para wala na kayong sakit ng ulo. Okay, ngayon, pag nabayaran nyo na, burahin nyo na po. No? Kumbaga, pinakamainam daw po na, ano, na paraan dyan is yung, tawag dito, i-reset nyo sa factory reset. No? Kumbaga, yung burahin nyo lahat, yung mga history ng telepono ninyo. No? Kasi may malware ho kasi silang nilagay dyan. So, ang nangyayari is kahit po anong gawin po ninyong pagbubura, nandyan pa rin yung malware. Diba ba? So, the most important way daw po o pinakamagandang paraan is yun nga po, i-reformat. Okay? Yun ho yung paraan doon. Ang importante lang naman mabayaran eh. No? Kasi kahit o ano sabihin ho natin, no? Kasi pag tayo nang hiram, may obligasyon ho tayo. Okay po, pagka ho, kagaya niyan, let's say, hindi kayo nakabayad. Kasi nga, let's say, sabi nyo nga ho kasi, yung inyong SIM card, tsaka yung inyong telepono po, nasira. So, definite yan, na-delay na ho kayo. So, pagkagaya nung sinabi ko, ipalit kayo ng SIM card, magpaano kayo dun sa network po ninyo, tapos telepono nyo, baguhin po ninyo, o kung meron kayong ginagamit ngayon, tapos bayaran nyo po siya. Yun lang naman ang dyan, ang pamamaraan para po matapos yung ating obligasyon dyan sa mga abusadong online lending apps na yan. Okay po? Wag ho kayong matataranta na or mag-iisip ng masama or iba na kayo ay kakasuhan kasi nasira yung SIM card po ninyo at yung telepono po ninyo. No? Hindi naman ho yun eh. Kumbaga hindi nyo naman sinadya eh. Di ho ba? So, yun lang po yung way doon. Punta kayo sa network, kung kayo panibagong SIM card, tapos gumamit kayo ng telepono na po pwede kayong mag-download ulit nung apps po ninyo na yun. Tapos, bayaran nyo na po para matapos na ho yung problema nyo dyan. No? Kasi, hanggat pinatatagan nyo ho yan, kayo lang din po ang maapektuhan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.